Paalala sa mga DDS mga kapatid at sa dating Pangulo, supporters mga kapatid, kayo mismo ang maglalagay sa ikapapahamak ng inyong tinatawag na presidente mga kapatid. Dahil dito sa balitang panonoorin natin mga kapatid, tignan nyo to. Sabi rito ICC accredited lawyer, accredited lawyer to, nagpaalala sa mga taga-suporta ni dating President Duterte na maghinay-hinay. Huminahon kayo kasi kahit daw yung ICC judge ay hindi nakaligtas sa mga online harassment, no? Online harassment mga kapatid mula sa mga DDS, no? At dahil doon mga kapatid, maaapektuhan yung pagdinig ng kaso ng inyong presidente mga tol. At kayo mismo maglalagay sa ikakapahamak niya kapag hindi kayo naghinay-hinay. Eto, panoorin natin tong balitang to mula rito sa PTV Philippines. Kaugnay niyan, isang ICC accredited lawyer nagpaalala sa mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na isantabi muna ang emosyon at antabayan ng mabuti ang proseso sa kaso nito. Ayon kasi dito, kahit ICC judges at officers ay hindi nakaligtas sa online harassment na posibleng makaapekto pa sa emosyon ng dating Pangulo. Si Gab Villegas sa sentro ng balita. Alam na alam natin yan mga tol. First hand experience natin mga tol. Pag hindi matanggap ng isang DDS supporter mga tol, ganun din naman kahit PBBM supporter mga tol, pareho lang eh. Kapag hindi nila matanggap yung opinion o yung commentary ng isang nagko-comment o nag-ibibigay ng opinion, kung ano-ano mga sinasabi nila mga tol. Ang gusto kasi nila panigan sila eh. Eto para sa lahat to kahit PBBM supporter ka o Marcos supporter ka. Halimbawa ako nagko-komento, pag di mo nagustuhan, halimbawa nagbigay ako ng comment about kay dating Pangulong Duterte na hindi gusto ng pandinig mo, anti-Duterte na ako. Kapag nagbigay naman ako ng komento kay dating Pangulong Duterte na pro-Duterte, sasabihin naman, anti-Marcos na ako. Hinay-hinay mga tol, hinay-hinay. Posibleng makaapekto pa sa emosyon ng dating Pangulo. Si Gab Villegas sa sentro ng balita. Kaliwat kanan ng protesta ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maging sa online, hindi nakaligtas ang mga judge ng International Criminal Court. Ayon sa ICC accredited lawyer na si Attorney Joel Butuyan, posibleng makaapekto ito sa emosyon ni dating Pangulong Duterte na siyang makapagpiyansa. Yung bail na nangyayari sa atin, papasok yan dun sa may tinatawag na application for interim release dun sa may ICC, no? Para makakuha ka nito, kailangan mo ng extreme and urgent necessity. Malabo ngayon, lalo ng sobrang ang gugulo ng mga supporters ni President Duterte to the point. Kita mo hindi na sa ating galing yan mga kapatid. Galing na rito sa ICC accredited lawyer, masyado daw kayong magugulo. Nangihingi na nga ng bail yung presidente ninyo . Kaso hinaharas pa ninyo pati judges. Baka hindi kayo pagbigyan, yari kayo lalo dyan. Balikan natin anong sabi ng ICC accredited lawyer. Para makakuha ka nito, kailangan mo ng extreme and urgent necessity. Malabo ngayon, lalo ng sobrang ang gugulo ng mga supporters ni President Duterte to the point na talagang hinaharas pa online yung mga ICC judges and officers natin, no? Dahil ngayon napapakita na talagang flight risk and napapakita rin na sobrang powerful pa rin politically ang company ni President Duterte. And mali kasi yung approach di ba? Dapat imbis na takutin ninyo, imbis na harasin nyo sila, ligawan ninyo. 'Di ba? Pakitaan ninyo na kayo yung nasa mabuting panig at ipakita nyo sa kanila na mali talaga ang ginawa ng administrasyon na paghuli sa dating Pangulong Presidente. Dapat yun ang ipinapakita ninyo. Dapat pinapakita ninyong mabubuting tao kayong lahat. 'Di ba? Hindi yung papakitaan nyo sila ng pangil ninyo. Akala nyo ba magpapasindak teka, tinaharas tayo ng mga DDS supporter di ano na lang natin. Pagbigyan na lang natin yung kagustuhan ni dating Pangulong Duterte nila na palayain na lang natin, no? Kaso mga tol, kabaliktaran ng mangyayari kapag ganyan ang ginagawa ninyo. 'Di ba?
Dapat dyan, nililigawan ninyo mismo. Ganon din yung ibang mga kababayan natin. 'Di ba? Kaysa awayin ninyo, 'di ba? Paano nyo sila mahihikayat na bumaliktad? Paano nyo sila mahihikayat? Halimbawa, yung mga neutral, yung mga neutral na walang pinapanigan. Sa tingin ninyo mga tol, kung puro kaguluhan, kung puro fake news, yung mga kumakalat, mga dating rally na ine-edit, nire-re-upload, tas nilalagyan ng caption na nagsama-sama mga Pilipino anti-Marcos. Di ba fake news yun? Eh kung ganun ang patuloy na ginagawa ninyo, paano nyo mahihikayat yung sambayan ng Pilipino na pumanig na lang sa inyo, di ba? Tapos yung mga pro-government naman na nagsasabing tama lang yan, kailangan talaga consequences yan, kailangan talagang harapin ni dating Pangulong Duterte yung kanyang naging kaso at doon na lamang patunayan na wala talaga siyang ginawang mali. Di ba? Yang gusto nyo shortcut palagpasin na lang Tapos inaaway nyo pa. Paano ngayon yan babaliktad at papalig sa inyo? 'Di ba? Biruin mo pati mga judges ng ICC, mga tol, inaharas na daw. At hindi ako mismo nagsabi niya na galing yan dito kay pangalan nito? Attorney Joel Butuyan. Ayan Attorney Joel Butuyan, ICC accredited lawyer and chair, Center for International Law. Balikan natin yung sinabi, masyado daw kayong magugulo. Ang sabi niya. Magsasabi talaga, magiging proof yan na talagang hindi siya babalik. Balikan natin. Powerful pa rin politically ang company President Duterte, and magsasabi talaga, magiging proof yan na talagang hindi siya babalik. No? Kung, po pwede siyang magtago. Dahil na rin Ayan, tinuturuan na kayo ng inyong dapat na gawin. Mayos daw kayo. At sana yung mga organizer na mga rally, o kaya yung mga nakatataas na sinusunod ng mga supporters, dapat kayo yung nangunguna. Dapat sila yung nangunguna. O maging mapayapa tayo mga kapatid. Maging mapayapa tayo. Ipakita natin sa kanila na tayo yung nasa tama at mali ang administrasyon natin. Ganun dapat ang ginagawa ninyo Hindi sa kabaliktaran. Hindi nyo yan madadaan sa pagmumura. Hindi nyo yan madadaan sa pananakot o hindi nyo yan madadaan sa pangharas. Lalong magmamatigas tong mga to. Lalo kayong hindi pagbibigyan. Tandaan ninyo, nasa kanila bola, hawak nila dating Pangulong Presidente. Nasa sa kanila yung hatol kung pagbibigyan nilang makalaya o pansamantala o hindi. No, kung po pwede siyang magtago. dahil na rin sa mga naging pag-amin ng dating Pangulo, nakikita rin ni Attorney Butuyan na may hihirapan ang magiging abogado ni Duterte sa oras na magsimula na ang paglilitis. Nako. Ito ay matapos mapabalita na kukunin ng kampo ng dating Pangulo bilang abogado nito ang batikang international lawyer na si Nicholas Kaufman. Kahit na sinong magaling na abogado ang kukunin mo sa ganitong kaso, kung ang numero uning testigo ng prosecution ay yung akusado mismo, dahil sa dami ng kanyang mga sinabi that really incriminate himself, talagang wa effect pa rin. So kung ganyan na the biggest and most important witness of the prosecution is the accused himself, nako, ewan ko kung anong klaseng tumbling ang gagawin ng magiging abogado niya. Oo nga naman, kahit na sino pang pinakamagaling na abogado mo ang magdedepensa sa'yo, pero kung ikaw mismo inaamin mo na, paano ka nga naman niya dedepensahan pa? 'Di ba? Halimbawa na lang, ikaw ay nasasangkot sa isang halimbawa lang, nasasangkot ka sa isang problema. Ang abogado mo gumagawa na ng paraan para magbigyan ka ng tamang alibay. Siyempre, kailangan yun, alibay Hindi po, ganyan, ganon. Tapos sinasabi mo mismo, hindi, galing ako dun. Oo, inutos ko talagang gawin yun. Mga tol, hindi na galing sa atin yan Galing yan mismo rito sa ICC accredited. Mahihirapan nga naman daw talaga kung mismo si Pangulong Duterte, si dating Pangulong Duterte na mismo, ang napakaraming video. Kasi magagamit talaga to nag-self-incriminate siya mga tol Yung iba nga, sabi, 'di ba kapag binabasahan ng Miranda rights, 'di ba, may karapatan kang magsalita, may karapatan kang manahimik, 'di ba? May mga ganun pa Lahat ng sasabihin mo ay pwedeng gamitin laban sa iyo sa korte, 'di ba? Yun nga, yung mga sinasabi ni dating Pangulong Duterte, nagagamit nga ngayon laban sa kanya sa korte. Sino may sabi? Eto, yung ICC accredited lawyer.
Ano, nakalagay na rito, basahin nyo na lang. ICC accredited lawyer. Sinabi na posibleng makaapekto sa motion ni dating President Duterte sa ICC ang hakbang ng ilan niyang supporters. At saka sinabi rin niya, ito, balikan natin. Incriminate himself. Eto hanggang wala effect pa rin. So kung ganyan na the biggest and most important witness of the prosecution is the accused himself, naku, ewan ko kung anong klaseng tumbling ang gagawin ng magiging abogado niya. Maaari pa ring umapela ang dating Pangulo para questionin ang jurisdiction sa kanya ng ICC bago magsimula ang confirmation of charges laban sa kanya sa Setyembre. Pwedeng siya mag-high ng mga challenge, no? Challenge on the validity of the warrant, challenge on the implementation of the warrant of arrest, tapos challenge on the jurisdiction of the ICC. May paalala naman si Attorney Butuyan sa mga taga-suporta ng Pangulo. Itabi nila yung mga emotion nila, yung prejudices nila, yung sentimiento nila, and tignan talaga ng kasinsinan yung mga nangyari, no, noong panahon ni Pangulong Duterte. So, dapat talaga matuloy yung proseso at madinig, magkaroon ng hustisya para sa ating mga kababayan na nabiktima ng drug war. Gabo Milde Villegas para sa Pambansang TV. Okay, so ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo rito? Again, mga tol, no, sa lahat ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte, hinay-hinay lang kayo. No, sa panahon natin ngayon, wala sa inyo ang kapangyarihan. Tanggapin na natin ngayon, iba ang administrasyon, hindi nyo ka-vibes. At iba ang may hawak kay dating Pangulong Duterte, ICC to, hindi natin kalahi. Kaya nga ako mismo tutol ako na manghimasok ang ICC rito. Dapat ang dinidinig yan dito sa Pilipinas. Pero nga, na-expose na tayo sa buong mundo na walang kakayanan yung ating judicial system na dinggin ang kaso ni dating Pangulong Duterte. Kaya ICC na ang humawak. Sino ba nagsampa ng kaso dyan sa ICC? Si Marcos ba? Hindi rin naman si Trillanes Diba? Ang problema nga mga tol, dahil nga sa magkaaway ang dating presidente at ang administrasyon ngayon, hindi nagawa ng administrasyon ngayon na tuluyang ipagtanggol ang dating presidente at isinuko na lang ang dahilan commitment sa Interpol. Well, wala na akong komento about doon. Hindi na ako magbibigay ng comment doon. Basta masasabi lang natin mga tol, para sa mga kababayan nating supporter ni dating Pangulong Duterte, dapat kayo magpakahinahon. Kung naniniwala kayong masama ang administrasyon, di patunayan ninyong sila masama, kayo mabuti. Pero kung ang ginagawa ninyo, lahat na lang ng nagsasalita, tatakutin ninyo, lahat na lang ng nagsasalita, aawayin ninyo, kahit komento, aawayin ninyo, pati mga judge, aawayin ninyo. Ano mangyayari? Sino nalalagay sa alanganin? Diba? Siya nalalagay sa alanganin dahil sa inyo. Sabi nga gano'n ni Atty. Butuyan, masyado daw kayong magugulo Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.